gitna ng lalawigan ng Hilagang Cabanatuan, sa isang bayang tinatawag na San Remedeo, namumuhay ang isang binatang albularyo sa ngalan ni Philip. 18 taong gulang lamang siya, ngunit kilala na sa kanilang nayon bilang tagapagmana ng kakayahang manggamot mula sa kanyang ama, si Mang Ilyong, isa sa pinakamatandang albularyo sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng kanyang kabataang edad, likas na ang pagkakaroon niya ng pakiramdam sa paligid, kayang maramdaman ni Philip ang presensya ng mabuti at masamang espiritu. Lumaki siya sa bahay na gawa sa kahoy at pawid, na sa gilid ng kakahuyan na pinamumugaran umano ng mga di karaniwang nilalang. Ngunit hindi siya natatakot, sapagkat bata pa lamang siya ay itinuro na sa kanya ang mga orasyon, pangontra at ang paggamit ng mga halamang gamot na may bisa sa laman at sa kaluluwa. Ngunit sa kanyang puso, may tanong siyang matagal nang bumabagabag. Totoo bang may ibang manggagamot bukod sa tao? Mga nilalang mula sa ibang mundo na nagtataglay ng mas higit pang kapangyarihan? Ang sagot ay unti-unting darating sa isang gabi ng bagong buwan. Gabing walang bituin, tahimik ang paligid. Nasa silong si Philip noon, pinatutuyo ang dahon ng sambong at lagundi sa may apoy. Sa kalayuan, may maririnig na tila pagaspas ng hangin, ngunit kakaiba. Hindi ito galing sa mga sanga kundi sa itaas mismo ng hangin, parang naglalakad ang isang di nakikitang nilalang sa ulap. Napatingin siya sa kakahuyan. May kumislap, liwanag na bughaw, malamig sa mata, tila usok na may anyo ng tao. Kumabog ang kanyang dibdib. Tumayo siya at kinuha ang kanyang kwintas na may mutya ng batong itim, pamana ng kanyang lolo. Biglang humangin, nawala ang apoy. Natahimik ang lahat, kahit ang kuliglig ay napatigil, nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang nilalang. Matangkad, maputi ang buhok, may matang tila ginto, at suot ang balabal na gawa sa hibla ng sinampinit. Hawak nito ang tungkod na puting kahoy, may ukit na sinaunang baybayin. Hindi ka karaniwang tao, wika ng nilalang. Isa kang tagapagmana ng kaalaman ng lupa, ngunit hindi sapat iyon para sa darating na panahon. Hindi makapagsalita si Philip. Sa dami ng kwento ng kanyang ama, ngayon lamang siya nakaharap sa nilalang na hindi niya maipaliwanag. "Sino ka?" tanong niya sa wakas. "Ako si Salumagui, isang manggagamot mula sa mundo ng mga engkanto, at sa ngayon, kailangan ko ang tulong mo. At ikaw ang kailangan kong turuan." Napaupo si Philip sa kanyang bangkito, nanginginig ang katawan. Ang engkanto'y tila hindi isang masamang nilalang. Sa katunayan, may aura itong nakapagpapagaan ng loob. Ngunit bakit siya? Bakit sa dami ng tao sa mundo, si Philip pa? "Ano ang kailangan mo sa akin?" tanong niya. "May kapangyarihan ka, ngunit hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. May dilim na darating sa mundo ng tao, sakit na hindi matutumbasan ng gamot ng kahit sinong albularyo. Kailangan mong matuto sa amin, sapagkat ikaw, Philip, ay hindi lamang anak ng albularyo. Ikaw ay may dugong pinagmulan na hindi mo pa alam." Nagulat si Philip. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Salumagui. "Isang lihim ang itinago sa iyo ng iyong ama, ngunit darating ang oras, ito'y malalaman mo. Ngunit bago iyon, hayaan mong dalhin kita sa aming mundo. Doon magsisimula ang lahat." Tumayo si Salumagui at itinuro ang tungkod sa gitna ng kakahuyan. Kumislap ang lupa. Nabuksan ang isang bilog na portal, tila pintuang gawa sa liwanag at usok. Mula roon ay lumabas ang halimuyak ng sampagita, ilahas at malamig, at may mga boses na bumubulong na parang mga alingawngaw ng kalikasan. "Sumama ka sa akin, Philip. Huwag kang matakot. Ang tunay mong paglalakbay ay magsisimula na." Napatingin siya sa silong ng kanilang bahay, sa larawan ng kanyang ama at ina, sa kanyang lumang mga aklat ng halamang gamot, at sa mutya sa kanyang kwintas.
Ito na ba ang sagot sa matagal ko ng tanong? Dahan-dahan siyang lumapit sa liwanag. At sa isang hakbang, nawala na si Philip sa mundo ng tao. Sa pag-apak ni Philip sa loob ng liwanag, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang katawan. Parang hinihigop siya ng hangin mula sa ilalim ng lupa, ngunit hindi siya natatakot. Sa halip, isang panibagong lakas ang bumalot sa kanya, na parabang ang bawat ugat ng kanyang katawan ay ginising ng matandang kapangyarihan. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nasa ibang mundo na siya. Isang pook na tila kagubatan ngunit hindi rin. Ang mga puno ay may mga dahong tila kristal. Ang lupa ay may liwanag na dumaraloy sa mga ugat nito at sa hangin ay lumulutang ang maliliit na nilalang na parang alikabok ngunit may pakpak, mga diwata, mga duwende ng hangin. Maligayang pagdating, Philip. Wika ni Salumagui na ngayon tila mas mataas at mas makinang kaysa noong una niya itong nakita. Ito ang bahaging gitna, ang lugar kung saan nagsasanib ang mundo ng tao at ng aming daigdig. Dito matatagpuan ang mga engkantong manggagamot. Napatingin si Philip sa paligid. Sa di kalayuan ay may mga kubo na yari sa bulaklak at pilak, mga batong umiilaw sa dilim, at mga nilalang na may anyo ng tao, ngunit may mga palamuting hindi karaniwan. Ang iba'y may buhok na parang alon ng tubig, ang iba'y may mga mata na hugis bituin. Lumalapit sa kanila isang babae, may mahabang itim na buhok at may dalang basket ng halamang umuusok. Ito si Linambay, tagabantay ng mga anting-anting at halamang lihim, wika ni Salumagui. Ngumiti si Linambay kay Philip. Ikaw ba ang anak ng albularyong si Ilyong? Kay tagal ka naming hinintay. Hinintay? Tanong ni Philip. Tumango si Salumagui. Hindi mo pa batid, ngunit isa ka sa mga pinili ng dakilang diwa. Sa bawat isang siglo, isang anak ng tao ang ipinapadala dito upang mapagsanib ang karunungan ng lupa at ng liwanag. Ikaw iyon, Philip. Dinala siya ni Linambay sa isang kubong yari sa mga pinatuyong dahon ng saluyot, banaba at damong Maria. Sa loob nito ay may bilog na mesa at sa gitna ay isang palayok na laging may usok kahit walang apoy. Bago ka matuto ng aming paraan ng paggagamot, kailangan mo munang buksan ang iyong diwa, sabi ni Linambay. Isang pagsubok ang kailangang pagdaanan. Anong pagsubok? Tanong ni Philip. Pagsubok ng guni-guni. Si Philip ay pinaupo sa gitna ng bilog na ukit sa sahig. Ang ukit ay puno ng mga simbolo, bituin, araw, ulap, tubig, apoy at mata. Habang umiikot si Linambay sa paligid niya, inusal nito ang mga sinaunang orasyon. Sa diwa ng ulap, sa alaala ng tubig, sa apoy ng lupa at himpapawid, buksan ang isipan ng batang may lahing pinagpala. Biglang nagbago ang paligid, nawala ang kubo, nawala ang engkanto at muling nagdilim ang kanyang paningin. Pagdilat ni Philip, nasa kanilang bahay siya. Ngunit may kakaiba, madilim ang langit at ang kanyang amang si Mang Ilyong ay nakahandusay sa lapag, duguan. Ama! Sigaw niya. Ngunit nang nilapitan niya ito, biglang naging abo ang katawan ng kanyang ama. At mula sa anino ng pintuan, lumabas ang isang nilalang. Maitim, matangkad, may mahahabang kuko at pulang mga mata. Isang gabunan, isang nilalang na may dugo ng aswang. Wala nang makapagliligtas sa inyo, wika nito. Napaatras si Philip. Gusto niyang sumigaw ng orasyon, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Wala ang kanyang mutya. Wala siyang anting-anting. Parang naubos ang kanyang lakas. Ngunit sa kanyang puso, may isang bulong. Maniwala ka sa sarili mo. Ang liwanag ay nasa loob mo. Napapikit si Philip. Itinaas niya ang kanyang kamay. Biglang may liwanag na bumalot sa kanya at mula sa kanyang palad ay lumabas ang isang bughaw na apoy. Lumayas ka, halimaw, sigaw niya. Tumili ang nilalang. Nasunog ito sa liwanag at naglaho. At kasabay nito,
Bumalik ang kanyang ulirat. Nasa kubo na uli siya, pinapahira ng langis ni Linambay sa sentido. Tagumpay ka sa iyong unang pagsubok, Philip, wika ni Salumagui na nakamasid sa labas. Ang guni-guni hindi lamang ilusyon. Ito ay salamin ng iyong takot, galit at pagdududa. Kapag natalo mo ang sarili mong anino, doon palang bubukas ang landas sa tunay na paggagamot. Napabuntong hininga si Philip. At ang nilalang na iyon, tanong niya, gabunan ba talaga iyon? Isa lamang itong anyo ng iyong takot, ngunit maghanda ka, wika ni Linambay. Sapagkat ang mga tunay na gabunan ay hindi guni-guni at sila'y nasa mundo ng tao, naghahasik ng karamdaman at kadiliman. Lumapit si Salumagui. Bukas ng gabi, sisimulan mo na ang unang leksyon sa paggagamot gamit ang espiritu. Ihanda mo ang iyong loob, Philip, sapagkat hindi lahat ng sakit ay makikita ng mata. Kinabukasan, ginising si Philip ng malamig na simoy ng hanging may dalang halimuyak ng bagong pinitas na bulaklak at tuyong damo. Ang araw sa langit ng bahaging gitna ay hindi katulad ng araw sa mundo ng tao. Hindi ito nakasisilaw, kundi tila ilaw ng buwan sa umaga, banayad at may gintong himig. Pagbukas niya ng mga mata, naroon na si Linambay, nakaupo sa tabi ng batisan na tila salamin sa linaw. Bitbit nito ang isang pilak na sisidlan na may mga halamang gamot na hindi niya pa kailanman nakita sa mundo ng tao. May ugat na lila, dahong berde na may gintong guhit at bulaklak na umiilaw kapag hinahawakan. Bumangon ka na, Philip. Ngayon mo malalaman ang lihim ng mga halamang may diwa, wika ni Linambay. Habang naglalakad sila papunta sa siningan ng mga halaman, isang sagradong lugar sa gitna ng kagubatan ng mga engkanto, ikinuwento ni Linambay ang pinagmulan ng mga halamang tinatawag na alon-diwa. Sa simula, sabi niya, ang mga unang engkantong manggagamot ay hindi gumagamit ng orasyon o kapangyarihan. Ang unang lunas ay galing sa mga halaman, ngunit hindi lahat ng halaman ay pantay. Ang ilan ay may diwa, isang kaluluwang may layunin. Iba ang epekto ng mga ito, depende sa kung sino ang gumagamit. Tumingin si Philip sa paligid. Ang mga puno ay parang gumagalaw ng dahan-dahan, waring nakikinig sa usapan nila. Ang mga bulaklak ay nakabukas kahit walang araw, at ang mga dahon ay umiindak sa indayog ng di nakikitang tugtugin. Kapag sinaktan mo ang isang halaman na may diwa, mararamdaman mo ang sakit nito. Kapag hiningi mo ang bisa nito ng may respeto, ibibigay niya ito ng buong buo. Subalit kung gagamitin mo ito sa kasamaan, ang bisa ay babaliktad sa iyo. Napalunok si Philip. Paano ko malalaman kung may diwa ang isang halaman? Ngumiti si Linambay. Naririnig mo na sila, hindi ba? Tahimik si Philip. Ngunit sa kanyang puso, totoo ang sinabi ni Linambay. Sa tuwing lumalapit siya sa isang punong may luntiang dahon, parang may bulong. Hindi salita, kundi damdamin. Parang alam niya kung aling dahon ang pwedeng pitasin at alin ang hindi dapat galawin. Dinala siya ni Linambay sa paanan ng isang matandang puno na tinatawag nilang balik hininga. Isang engkantadong punong may ugat na bumabalot sa buong paligid. Ang punong ito ang pinagmulan ng mga halamang may diwa, wika ni Linambay. Dito mo kailangang kumuha ng unang halamang gagamitin mo sa unang tunay mong gamutan. Sa tabi ng ugat ay may maliit na halaman na may 5 dahon at sa bawat dahon ay may mumunting sinag na parang alikabok ng bituin. Lumapit si Philip, dahan-dahang lumuhod at humawak sa lupa sa paligid ng halaman. Patawad po sa abalang ito. Hinihingi ko ang inyong lakas upang makatulong sa may sakit, hindi para sa aking kapangyarihan, kundi para sa kagalingan ng iba. Maya-maya pa, ang halaman ay yumuko at kusa nang nahulog ang isa nitong dahon. Nahulog ito sa palad ni Philip
Mainit-init, parang may tibok. Nagulat siya. "Mabuti," sabi ni Linambay. "Tinanggap ka ng diwa ng halamang ito. Gamitin mo siya sa may karamdaman na kailangan ng kanyang tulong." Sa pagbabalik nila sa kubo, sinalubong sila ni Salumagui. May dala itong isang puting tangkay ng tubo na hinubog na parang baston. "May misyon ka ngayong gabi, Philip," wika nito. "Sa mundo ng tao, may batang babae na tinamaan ng sakit na hindi kayang lunasan ng ospital. Wala siyang lagnat, wala ring sugat, ngunit hindi gumigising sa mahigit 2 linggo. Ang kanyang inay humingi ng tulong sa espiritu ng kagubatan." "Paano ko siya matutulungan?" tanong ni Philip. "Gamitin mo ang halamang binigay sa iyo, ngunit hindi sapat iyon. Kailangan mong pumasok sa panaginip ng bata. Doon mo makikita ang ugat ng kanyang karamdaman. Doon mo siya magagamot." Muling bumukas ang isang liwanag sa kakahuyan, portal pabalik sa mundo ng tao. Ngunit sa pagkakataong ito, dala ni Philip ang isang bagong kakayahan, ang makipag-ugnay sa panaginip, isang sinaunang gawin ng mga engkantong manggagamot upang gamutin ang kaluluwang sugatan. Dinala siya ni Salumagui sa mundo ng tao, sa isang maliit na bahay sa bayan ng Dolores, na may nagdurusang ina sa tabi ng kanyang anak na si Marikit, 6 na taong gulang at walang kamalay-malay. Parang natutulog ngunit pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Hinawakan ni Philip ang noo ng bata, inilagay ang dahon ng alon-diwa sa kanyang dibdib at pumikit. Biglang nagbago ang kanyang paligid. Nasa loob na siya ng isang panaginip, madilim, malamig at puno ng anino. At doon, nakita niya si Marikit, nakaupo sa isang silong na may maraming mata sa paligid. Hindi siya makalapit dahil may nakaharang na anino na may pulang mata. "Hindi siya sa iyo," sigaw ng anino. "Dito siya sa amin." Ngunit itinuro ni Philip ang dahon na hawak niya. "Hindi ikaw ang may kapangyarihan sa kanya. Hindi takot ang magpapagaling sa kanya, kundi pag-asa." Isinugod niya ang liwanag mula sa halamang may diwa at ang anino ay sumigaw, lumusaw at naglaho. Pagdilat ni Philip, gising na si Marikit. Umiiyak habang yakap ang kanyang ina. Nakatayo si Salumagui sa likod niya, may ngiting tagumpay. "Ito na ang simula, Philip," sabi ng engkanto. "Isa ka ng manggagamot, hindi lamang sa laman, kundi sa diwa." Pagbalik ni Philip sa bahaging gitna, dala niya ang matinding pagod mula sa gamutan sa panaginip ni Marikit. Ngunit higit pa roon ang kanyang nadarama, isang pagkamulat. Hindi lang pala basta sugat, lagnat ang kayang pagalingin ng tunay na manggagamot. May mga karamdaman pala na nananahan sa puso, sa diwa, at sa mismong alaala. "Isa kang manggagamot ng anino ngayon," sabi ni Salumagui habang pinapahiran niya si Philip ng langis mula sa halamang pinipiga sa liwanag ng buwan. "Ngunit hindi pa sapat iyan. Kailangan mong malaman ang pinagmulan ng sarili mong lakas. May sekreto sa loob ng iyong pagkatao na hindi sinabi ng iyong ama." Napatingin si Philip sa kanyang mga palad, kung saan tila nananatili ang init ng halamang alon-diwa. Bakit hindi niya sinabi? "Ano ang totoo?" tanong niya. Tumingin si Salumagui kay Linambay, na noon ay tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan si Philip na para bang siya'y isang halaman na unti-unting namumukadkad. Sa wakas ay tumayo si Linambay at kinuha ang isang lumang sisidlan na yari sa pinatigas na ugat ng balete. Binuksan niya ito at kinuha ang isang mutya, parang kristal na may apoy sa loob, pulang-pula ngunit hindi mainit. "Ito ang dugong bituin," wika ni Linambay. "Ito ang tanda ng isang ipinaglihi sa 2 mundo, tao at engkanto." Napasinghap si Philip. "Ang iyong ama," dagdag ni Salumagui, "ay isang albularyong tao. Ngunit ang iyong ina, hindi siya karaniwang babae. Isa siyang engkantadang manggagamot mula sa lahi ng Apoyon
ang mga tagapagdala ng apoy na nagpapagaling. Nagulantang si Philip. Ang kanyang ina, na matagal nang namayapa, ay laging ipinakilala sa kanya bilang isang masayahin at simpleng ginang mula sa kabundukan. Wala ni isang hinala sa kanya na ito ay mula sa ibang daigdig. Kaya pala mahina niyang sambit, kaya pala iba ang pakiramdam ko sa paligid, sa mga halaman, sa mga sugat. Hindi ko lang minana kay ama, galing din ito kay ina. Tumingin si Linambay sa kanya. Sa loob ng iyong dugo ay may apoy na hindi kayang patayin ng ulan. Ngunit kapag hindi mo ito natutunang kontrolin, maaari rin itong sumunog sa iyo. Magsisimula na sana si Salumagoy sa susunod na aralin, ngunit isang malaking pagsabog ng hangin ang yumanig sa buong bahaging gitna. Napatayo ang lahat. Ang lupa'y gumalaw, ang mga punong may diway biglang nagsara ng mga dahon, at ang langit na parang laging kalmado ay biglang kumulog. May pumasok sa ating mundo, sabi ni Linambay. Isang nilalang na hindi dapat makatawid. Lumipad si Salumagoy sa ere gamit ang kanyang puting tungkod at inilapat ito sa hangin. Lumitaw ang isang larawang gawa sa alon ng hangin at doon nakita nila ang isang matangkad na nilalang na may mahabang mga kuko, pulang mata at balat na parang nilulumot. Gabunan, bulong ni Philip. Ngunit hindi ordinaryong gabunan. Isa itong gabunang may barangay, isang nilalang na kayang pumasok sa katawan ng tao at kontrolin ito mula sa loob. Hindi ito basta aswang, isa itong dating tao na sinaniban ng halimaw. Ikaw lang ang makakalaban sa kanya, si Philip. Wika ni Salumagoy, dahil ikaw ay may apoy sa dugo, ngunit hindi ka pa handa. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Kailangan mong palakasin ang iyong apoy diwa, ang apoy ng iyong pagkatao. Kailangang mag-apoy ang iyong paninindigan, ang iyong layunin. At para gawin iyon, kailangan mong bumalik sa inyong tahanan. Kinagabihan, pinayuhan siya ni Linambay. Kunin mo ang sugat ng pinagmulan. Ibig sabihin, kailangang mong harapin ang alaala ng pagkamatay ng iyong ina. Bumalik si Philip sa kanilang bahay sa gilid ng kakahuyan. Pinuntahan niya ang lumang baol ng kanyang ama, kung saan nakaimbak ang mga lumang gamit ng kanyang ina, mga halamang pinatuyo, lumang sinelas, at isang kwintas na may batong pula katulad ng mutya ni Linambay. Sa paghawak niya sa kwintas, biglang bumalik ang alaala. Ilang taon na ang nakararaan, gabing-gabi. Ang kanyang ina ay may malubhang ubo, ngunit hindi umiinom ng gamot. Nagtago ito sa kanilang likod bahay. Naroon si Mang Ilyong, humihikbi habang pinipigilan ang sarili. Sinusubukang lapitan ang kanyang asawa ngunit hindi magawa. Iyong apoy, sumasabog sa katawan niya, bulong ni Ilyong sa sarili. Ang katawan ng kanyang ina ay unti-unting lumiliwanag. Tila ba pinipigilan nito ang isang lakas sa loob ng sarili, hanggang sa bigla na lamang itong bumulusok ng liwanag. Nasunog ang damuhan at nawala siya, kasabay ng pag-ulan ng abo sa paligid. Pagbalik ni Philip sa ulirat, lumuluha siya. Ngunit sa puso niya, may umuusbong, hindi galit, kundi pag-unawa. Ang kanyang ina ay nag-alay ng sariling buhay upang hindi mailabas ang apoy sa maling panahon. Ngayon, siya ang tagapagmana ng apoy na iyon. Hindi ako matatakot, bulong niya sa sarili. Hindi ako tatakbo. Sa gabing iyon, muling bumukas ang daan papunta sa bahaging gitna. Dumating si Salumagoy, dala ang isang bagong sisidlan. Ito ang tubo ng apoy diwa. Isang puting sibat ng liwanag na tumutugon lamang sa may malinaw na layunin. Ngayon, ipapasa ko ito sa iyo. Hinawakan ni Philip ang sibat. Mainit ito, ngunit hindi masakit. Naramdaman niyang parang may sinindihang ilaw sa loob ng kanyang puso. Ihanda mo na ang sarili mo, wika ni Salumagoy. Ang gabunan na may barangay ay may inangkin na.
At kung hindi mo siya mapipigilan, baka tuluyang pasukin ang mundo ng mga tao. Matapos tanggapin ang tubo ng apoy diwa, bumalik si Philip sa bahaging gitna, dala ang apoy sa kanyang dugo at panibagong tapang sa puso. Ang hangin sa paligid ay mabigat, hindi dahil sa bagyo, kundi sa presensya ng isang nilalang na hindi dapat naroroon. Ang gabunan may barangay, isang halimaw na kayang pasukin at kontrolin ang katawan ng tao, pati ang kanilang diwa at alaala. Nakita na namin ang nilalang. Sa lubong ni Linambay, hawak ang isang sisidlang may halamang pananggalang. Inangkin niya ang katawan ng isang dalagang manggagamot mula sa mundo ng tao. Si Teres, apo ni Aling Cora, isa sa huling tagapangalaga ng orasyon ng tubig sa silangang Samar. Lumamig ang dugo ni Philip. Kilala niya si Aling Cora, isa sa mga nakadaupang palad ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Isang matandang babae na marunong bumigkas ng dasal na kayang pagalingin kahit ang nabuwal sa sakit na walang lunas. Kung inangkin ng gabunan ang kanyang apo, maaaring gamitin nito ang lahat ng lakas ni Teres laban sa tao't engkanto. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Philip. Sa gilid ng kabundukang walang daan, tugon ni Salumaguy. Naroon ang hangganan ng ating mundo at ng mundo ng tao. Kung hindi natin siya mapipigilan doon, makakapasok siya sa dalisay na lugar ng mga espiritu at kapag nangyari iyon, ang kadiliman ay sasabog sa magkabilang mundo. Ipinasa ni Salumaguy kay Philip ang isang maliit na mutya ng laban, kristal na kulay asul na lumalamig kapag may nilalang na may masamang intensyon sa paligid. Ito ang magiging gabay mo sa gabi. Hindi makikita ng mata ang gabunan sa katawan ng inangkin, ngunit mararamdaman ito ng mutyang ito. Sa gabi ring iyon, sinimulan ni Philip ang kanyang paglalakbay patungong kabundukang walang daan. Habang siya ay naglalakad, kasabay niya ang mga diwatang tagabantay ng hangin. Ngunit kahit sila ay takot, sapagkat ang uri ng halimaw na ito ay hindi takot sa liwanag, kundi kumakain nito. Sa daan, naramdaman niya ang biglang paglamig ng paligid. Kumislap ang mutya ng laban sa kanyang palad. Malapit na siya. Lumabas siya sa kakahuyan at nakita ang isang maliit na bahay na gawa sa kawayan, halos magiba sa hangin. Sa loob nito, may isang babaeng nakaupo sa gitna, nakatalikod, nakasuot ng puting damit at umiiyak. Teres, marahan niyang tawag. Unti-unti itong lumingon. Maganda ang muka, ngunit sa kanyang mga matay may itinatagong dilim. Ang ngiti sa kanyang labi ay malamig, hindi ngiti ng isang tao, kundi ng isang nilalang na bihasa sa panlilinlang. Philip, anas nito. Salamat at dumating ka. Matagal kitang hinintay. Hawak ni Philip ang kanyang sibat, ngunit hindi pa niya iniaangat. Hindi pa siya sigurado. Ngunit nang siya'y lumapit, bigla niyang naramdaman ang init sa kanyang palad. Tumutugon ang tubo ng apoy diwa. Ang mutya ay lumamig, at ang mga mata ni Teres biglang nagbago, naging pula, umiikot, at mula sa kanyang likod ay tumubo ang itim na usok na parang pakpak. Napakabait mong bata, wika ng gabunan sa boses ni Teres. Pumunta ka pa talaga rito para mamatay. Itinaas ni Philip ang sibat, ngunit bago siya makilos, biglang sumugod ang gabunan. Mabilis, halos hindi niya nakita ang galaw. Tinamaan siya sa dibdib at tumalsik sa lupa. Boom! Napuno ng alikabok ang paligid, ngunit bumangon si Philip, pilit na itinatayo ang sarili. Ang apoy diwa sa kanyang katawan ay tila gustong sumiklab, ngunit hindi niya ito pinapayagan. Hindi kita lalabanan para patayin si Teres, sigaw niya. Lalaban ako para palayain siya. Ngunit lumapit muli ang gabunan. Inihampas ang usok nito sa paligid, kaya't nagdilim ang lahat. Ang mundo ay nagbago. Naging parang panaginip, malabo, malungkot,
at puno ng masasakit na alaala. Dito niya nakita ang loob ng isipan ni Teres. Nakita niya ang isang batang umiiyak sa tabi ng dagat. Si Teres, 7 taong gulang, pinapanood ang paglubog ng kanyang ama sa baha. Naroon din ang imahe ng kanyang pagkakatakwil ng mga kaibigan dahil sa kanyang kakayahan. Isang bata na lumaki sa takot, sa pag-iisa at sa pakiramdam na isa siyang sumpa. At dito ako pumasok, bulong ng gabunan, sa puso ng isang nilalang na hindi na naniwala sa kabutihan. Ngunit pumikit si Philip at sa kanyang puso ay tinawag ang diwa ng halaman ng balik hininga, ang kapangyarihan ng kanyang ina at ang tapang ng kanyang amang albularyo. Teres, wika niya sa hangin, hindi ka nag-iisa. Labanan mo siya. Nandito ako. Nandito kami. Biglang kumislap ang sibat ni Philip. Sumiklab ang pulang liwanag na tila apoy ng liwanag, hindi ng galit. At sa liwanag na iyon, nagsimulang masunog ang anino ng gabunan. Sumisigaw ito, kumakapit kay Teres. Ngunit sa wakas, sa tulong ng pagyakap ni Philip sa kanyang katawan, sa panawagan ng mutya at sa kapangyarihang bumalot sa kanya, naitaboy ang gabunan. Nawala ang usok, nawala ang dilim. At sa kanyang mga bisig, nakita ni Philip ang totoong Teres. Umiiyak, nanginginig, ngunit malaya. Dumating sina Linambay at sa Lumagui, ilang sandali matapos ang tagumpay. Ginamit mo hindi lang ang apoy ng iyong dugo, sabi ni Linambay, kundi ang liwanag ng iyong puso. Hindi ito tapos, wika ni Salumagui. May mas malalim na pinagmulan ng mga gabunan. Isa lamang siya sa mga naunang susugo, ngunit ngayon, handa ka na. Napatingin si Philip sa langit. Sa gabi, may isang bituin na tila lalong nagniningning. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit alam niyang hindi na siya ang dating binatang albularyo. Siya na ngayon ang tagapagsanib ng 2 mundo. Ang bagong engkantong manggagamot sa mundo ng tao. Makalipas ang ilang araw mula sa pagkakaligtas kay Teres mula sa gabunan na may barangay, muling bumalik si Philip sa bahaging gitna. Ngunit ngayong mas bukas na ang kanyang diwa at dugo sa kapangyarihan ng mga engkanto, mas ramdam niya ang bigat ng paligid. Tila may lumalapit na mas malaking panganib. Isa na hindi lang banta sa mga nilalang, kundi maging sa balanse ng 2 mundo. Sa paglalakad niya sa kagubatan patungong dambana ng mga alon, isang sagradong lugar ng mga espiritu ng hangin at tubig, sinabayan siya ni Linambay. Dala ang isang sako ng tuyong halamang may amoy ng gatas at usok. Napansin mo ba, Philip? Anya, hindi na tahimik ang mga puno. Hindi na masaya ang mga alon ng hangin. Tumingin si Philip sa paligid. Totoo nga, ang mga punong dating sumasayaw sa tuwing dumaraan siya ay tila nananahimik. Ang mga diwata ng ulap ay hindi na lumulutang. At kahit ang liwanag sa mga sanga ng balik hininga ay naglalaho kapag siya'y dumaraan. May isang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto ang pilit binubuksan, dagdag ni Linambay. At hindi ito pwedeng buksan, kailanman. Pagdating nila sa dambana ng mga alon, sinalubong sila ni Salumagui, seryoso ang muka. Nabuhay na ang tinatawag naming pintong walang pangalan, wika niya. Isang tagpuan ng masalimuot na enerhiya, pinagsasalubungan ng mga kaluluwang ligaw, masasamang espiritu at puwersa mula sa ilalim ng lupa. Itinuro ni Salumagui ang isang lumang balumbon, isang mapa na naglalarawan ng mga sagradong lugar sa 2 mundo. At sa pinakagitna, may isang bilog na may pulang marka. Ito ang sentro ng pintong iyon. Sa mundo ng tao, ito'y tinatawag na bukal ng limot, isang maliit na sapa sa gitna ng isang matandang gubat sa bayan ng Pagsanghan. Nagulantang si Philip. Doon namatay ang kaibigan ng aking ama, si Calando. Noon sinasabi nilang nalunod siya
Pero ang katawan niya ay natagpuan sa tuyong bahagi ng ilog, tuyo ang damit, walang marka ng pagkakalunod. Tumango si Linambay. Nanggaling siya sa isang pinto na hindi dapat madaanan ng kahit sinong nilalang. Inihanda si Philip para sa pinakamapanganib niyang misyon. 3 anting-anting ang ibinigay sa kanya. Pananggalang ng ulap para sa mga espiritu ng hangin na nilason ng dilim. Taling ng ugnay upang makipag-ugnayan sa mundo ng engkanto kahit nasa mundo ng tao. Bato ng pagpigil, isang kristal na maaaring isara ang pinto, ngunit isang beses lang magagamit. At tandaan mo, babalani sa lumagwi. Sa sandaling makita mo ang pinto, dapat mo agad itong isara. Huwag mo nang alamin kung anong nasa likod nito. Maraming nasira dahil sa pag-uusisa. Ngunit may isa pang pangako si Philip sa sarili. Kung may kaluluwang naiwan o inangkin sa pook na yon, susubukan niyang iligtas ito. Sa mundo ng tao, sa gitna ng makapal na kagubatan sa pagsanghan, muling lumakad si Philip. Ang simoy ng hangin ay mabigat, mabaho, at parang may sinisigaw na hindi marinig ng tenga. Sa mga sanga ng kahoy, may mga ibong nakabaligtad ang ulo, nakatitig sa kanya, hindi kumikibo. Sa lupa, may mga bulaklak na kulay dugo, at sa gitna ng mga ito, isang bukal na hindi dumadaloy. Ito ang bukal ng limot. Sa paligid ng bukal, makikita ang mga kaluluwang lumulutang, mga hugis ng dating tao, ngunit walang mukha. Naglalakad sila sa paikot-ikot na landas, paulit-ulit, tila hindi alam kung saan patutungo. Biglang bumukas ang kalangitan. May pumutok na liwanag, hindi mula sa araw, kundi mula sa ilalim ng lupa. Bumuka ang bukal, at sa ilalim nito ay may lumilitaw na pinto. Itim, may ukit ng mga kaluluwang umiiyak, at may matandang baybayin na nangangahulugang, "Huwag pasukin." Ngunit huli na. Sa harap mismo ni Philip, isang nilalang ang unti-unting lumitaw. Hindi nagabunan, kundi isang mas malaki, mas mabangis, mas matanda. Isang alagad ng limot, tagabantay ng pinto, at tagapulot ng mga kaluluwang nagkakamali ng landas. "Bakit ka nandito, anak ng apoy at liwanag?" "Anito?" Ang boses ay parang maraming tinig na sabay-sabay. "Ikaw ang dahilan ng pagkasira ng balanse," sigaw ni Philip. "Isasara ko ang pinto. Hindi ka na makakapanlinlang pa." "Walang sinasarang pintong hindi kailanmay muling bumubukas," wika ng nilalang. "At ikaw, hindi mo pa ako kaya." Ngunit ngayon, hindi na si Philip ang dating takot at nag-aalalang binata. Sa kanyang likod ay ang liwanag ng kanyang ina, ang lakas ng kanyang ama, ang kaalaman ng mga engkantong manggagamot, at ang damdamin ng bawat isang niligtas niya. Hawak niya ang bato ng pagpigil, kumikislap na tila buhay. Isinaksak niya ito sa gitna ng pintong unti-unting bumubukas, habang ang alagad ng limot ay lumulundag papunta sa kanya. Sinigawan niya ang langit. "Sa ngalan ng liwanag, apoy at kaluluwa, magsara ka." Boom! Sumiklab ang liwanag mula sa bato. Napunit ang hangin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga kaluluwang umalpas. Nang bumalik ang katahimikan, sarado na ang bukal. Wala na ang alagad ng limot. Ang mga kaluluwang naglalakad ay unti-unting lumiwanag at naglaho, tanda ng pagpanatag. Nang bumalik si Philip sa bahaging gitna, may luha si Linambay sa kanyang mata. "Isa kang tagapagsara ng dilim. Ngunit habang may taksil sa puso ng tao, may babalikan at babalikan silang pinto." Tumingala si Philip sa langit. Alam niyang malayo pa ang wakas. Ngunit habang siya'y humihinga, may isang engkantong manggagamot sa mundo ng tao. At hindi siya kailanman uurong. Matapos maisara ni Philip ang pintong walang pangalan, naging tahimik muli ang kagubatan ng pagsanghan at pansamantalang bumalik ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa ilalim ng katahimikan ay may gumagalaw pa ring kasamaan at may mga matang patuloy na nagmamasid mula sa dilim. Sa bahaging gitna,
Pinulong ni Linambay ang engkantong manggagamot ang mga tagapangalaga ng 4 na elemento: hangin, lupa, apoy at tubig. Dumating sina Irawan ng mga ulap, Duna ng mga luntiang halaman, Pugay ng mga baga at si Agani ng mga alon. Dapat na nating linawin kung sino ang nagbukas ng pintong iyon, wika ni Linambay. Hindi ito ginawa ng isang ligaw na espiritu lamang. May taong nagbalak at may nagbukas mula sa mundo ng tao. Lumantad si Agani. May naramdaman akong dumadaloy na lason sa mga ilog ng kabundukan. Isa itong uri ng barang, ngunit hinaluan ng lumang sumpa. Isang uri ng itim na sining na hindi galing sa mundo namin, kundi sa mga tao. Tahimik si Philip. Hindi na siya nagugulat. Sa loob ng mga buwan na ginugol niya kasama ang mga engkanto, natutunan na niyang mas malala pa minsan ang kasakiman ng tao kaysa sa mga halimaw sa dilim. May hinala ako, aniya. Sa bayan namin, may isang albularyo na dati ay kaibigan ng aking ama, si Casimborio. Ngunit nang hindi siya pinili ng mga diwata para sa isang banal na tungkulin, siya ay nagtampo sa kalikasan. Naging palihim, nagsimulang gumamit ng mga bawal na orasyon. Sabi ng ilan, marunong na siyang mang-angkla ng kaluluwa. Nagtinginan ang mga engkanto. Ang mang-angkla ay isang uri ng mambabarang na hindi lang nananakit, kundi kumukuha ng kaluluwa ng isang tao at iniiwan ang katawan nitong walang buhay. Isang lubhang mapanganib na karunungan na pinagbawal maging sa mga nilalang ng dilim. Kung siya ang may gawa ng pagbubukas ng pinto, kailangang harapin siya, wika ni Duna. Ngunit bago pa man sila makapaghanda ng susunod na hakbang, dumating ang isang sugatang diwata, si Yarona, tagabantay ng mga bituin sa batuhang langit. Sila'y papalapit na, bulong nito. May mga nilalang sa anyo ng tao, ngunit ang mga anino nila'y hiwalay sa katawan. Sila'y mga kinulam na walang kaluluwa. Sa mundo ng tao, hindi pa nakababangon si Philip ay inabutan siya ng balita mula kay Teres. Ang baryo sa kabilang bundok, Santa Monica, ay nawala ang kalahati ng populasyon sa loob lamang ng isang gabi. Walang dugo, walang bakas ng dahas. Ngunit ang mga natagpuan ay mga katawan lamang, walang buhay, walang kaluluwa. Mga mata nila ay bukas, pero parang walang tinitingnan, sabi ni Teres, nanginginig. Parang hindi na sila tao, napagtanto ni Philip. Nagsimula na ang sunod na hakbang ng kasamaan, at kung hindi niya mapipigilan si Casimborio, muling mabubuksan ang pinto, ngunit sa mas malaking antas. Sa ilalim ng punong lumot sa burol ng salangsang, isinasagawa ni Casimborio ang ritual ng pagbubuo ng pangalawang pinto. Kailangan niya lamang ng isa pang elemento, ang dugo ng isang engkantong manggagamot. Alam niyang si Linambay ang kanyang kailangan, ngunit hindi niya inaasahan na ang tagapagtanggol ni Linambay ay isang binatang anak ng isang albularyo, si Philip, na ngayon ay humaharap na sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, humayo si Philip at Linambay patungong salangsang. Sa kanilang daraanan ay mga aninong bigla na lamang sumusulpot. Mga katawan ng tao, ngunit may mga aninong gumagalaw sa ibang direksyon. Ang mga ito'y pinagsama-samang kaluluwa na pinapagalaw ni Casimborio gamit ang kanyang itim na albularyo. Hindi mo sila pwedeng labanan tulad ng dati mong kalaban, babala ni Linambay. Kaluluwa ang kalaban mo ngayon. Kailangang kausapin, kailangang palayain. Gamit ang taling ng ugnay, lumapit si Philip sa isang kaluluwang umiiyak habang nakatayo sa gitna ng daan. Isang batang babae. Ayoko na po. Nasaan ang nanay ko? Tanong ng bata. Hinawakan ni Philip ang kanyang noo. Nasa liwanag na siya. Susundan mo ba siya? Tumango ang bata. At sa isang iglap,
Nagliwanag ito at naglaho. Ang katawan nitong walang kaluluwa ay bumagsak at tumahimik. Isa-isa, pinalaya ni Philip ang mga kaluluwang nakaangkla sa kanyang paglalakad. Parang mas nauunawaan niya ang tunay na tungkulin hindi lang bilang albularyo, kundi bilang tagapamagitan ng liwanag at dilim. Sa wakas, hinarap niya si Casimboryo. "Mahal mo ba talaga ang kapangyarihan?" tanong ni Philip. Sumagot ang matanda. "Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Tungkol ito sa paglimot ng mundo sa mga kagaya natin. Tinapon nila ako, tinanggihan ng mga diwata. Ngayon, bibigyan ko sila ng dahilan para matakot." "Tama ka," ani Philip. "Nakalimot ang mundo. Pero hindi solusyon ang pagwasak nito. Ang tunay na manggagamot ay hindi naghihiganti, nagmumuling buhay." Naglabas si Casimboryo ng isang itim na mutya at binigkas ang salitang, "Pintuang pawiin ang hangin, magbukas ka." Umangat ang lupa. Dumagundong ang langit. Ngunit bago pa man mabuksan muli ang pinto, itinarak ni Philip ang anting-anting ng apoy ng diwa. Isang panibagong biyaya mula kay Linambay. Direkta mula sa puso ng mga baging ng liwanag. Nagsanib ang apoy at dilim. Nagsagupaan ang dalawang albularyo, isa para sa pagkawasak, isa para sa paghilom. Sa huli natigatig ang itim na mutya ni Casimboryo. Tumagas ang usok mula sa kanyang mga mata. Sumigaw siya sa hapdi. At ang mga aninong ginamit niya ay nagsibalik sa katawan ng mga biktima. Tumakbo si Casimboryo, sugatan at nawalan ng lakas, papasok sa kagubatan. Ngunit alam ni Philip, hindi pa siya tapos. Hindi pa ito ang huling pagkikita nila. Ang mga anino, wika ni Linambay, ay laging susubuking pumasok sa liwanag, pero habang may katulad mong tumitindig, Philip, hindi sila magtatagumpay. Sa muling pagputok ng araw sa kabundukan ng pagsanghan, tila bumalik ang kapayapaan. Ang mga katawan ng mga nawawalang taga Santa Monica ay muling nagising na parang sa isang masamang panaginip. Walang alaala ng mga naganap. Ang mga espiritu ay nakatawid na, at ang mga engkanto ay muling nagbantay mula sa lilim ng mga punong kahoy. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang puso ni Philip, anak ng albularyong si Mang Temyong, ay batid na may huling hakbang pa siyang dapat gawin. Gabi bago ang kanyang paglalakbay pabalik sa mundo ng tao, naginip si Philip. Sa panaginip siya ay nasa isang malawak na parang napuno ng abo. Sa gitna ay si Casimboryo, nakaluhod. Hawak ang kanyang sugatang dibdib, umiiyak habang binubulong. "Hindi ako pinili. Bakit ikaw?" Lumapit si Philip, hindi bilang kaaway, kundi bilang kapwa. Inabot niya ang kamay sa matanda. "Dahil kahit hindi ako pinili, pinili kong manindigan." Sa biglaang paghihip ng hangin, natupok ang abo at lumitaw ang matandang anyo ni Linambay, ang engkantong manggagamot. "Isa kang tulay, Philip. Hindi ka lamang anak ng tao. Dala mo rin ang liwanag ng aming mundo. Ikaw ang magbabantay sa mga hangganan." Pagdating ni Philip sa baryo, sinalubong siya ng kaniyang ina, si Aling Marta at si Teres, ang dalagang matapang ding tumulong sa kaniya sa panahon ng kaguluhan. Buong gabi nilang pinag-usapan ang mga naganap. Ang pagbubukas ng pintong walang pangalan, ang mga nilalang sa dilim at ang tunay na misyon ni Philip. "Hindi na ako makababalik sa dating pamumuhay," ani Philip. "Ang mga mata ko'y nakakita na ng mga bagay na hindi kayang limutin." Ngunit sa gitna ng usapan, dumating ang isang matanda, basang-basa ng ulan, duguan ng paa, si Casimboryo. "Patawad," bulong ng matanda. "Ang lahat ng ginawa ko'y bunga ng inggit at galit. Pero ikaw ang tunay na manggagamot, Philip. Turuan mo ako bago ako tuluyang mamatay." Tahimik si Philip. Matagal bago siya nagsalita. "Kung tunay ang pagsisisi mo, hindi ko ikaw itatakwil.
Hindi ako tulad ng mga Diyos na dati mong sinumpa. Isa akong anak ng tao at bilang tao, marunong akong umintindi. Muling bumalik ang luha sa mata ni Casimboryo. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang dating mambabarang ay itinuring muli bilang isa sa kanila. Makalipas ang 7 gabi at 7 araw, dumating ang mga kinatawan ng mundo ng engkanto. Si Linambay, si Irawan ng mga ulap at si Agani ng mga alon ay lumitaw sa gitna ng kagubatan kung saan naganap ang huling sagupaan. Iniharap nila kay Philip ang isang puting bato, bilog at may gintong liwanag sa gitna. Ito ang gawad ng liwanag, isang bihirang gantimpala mula sa mga nilalang ng kalikasan. Hindi lahat ng bayani ay isinilang mula sa propesiya, wika ni Linambay. Ang iba'y lumitaw dahil hindi nila matiis ang kasamaan. Philip, ikaw ang magiging tagapangalaga ng mga hangganan, ang ilaw sa pagitan ng mundo ng tao at ng amin. Muling itinayo ni Philip ang bahay ng panggagamot ng kanyang ama, ngunit pinalawak ito para sa mga nilalang na hindi tao. Tuwing gabi, may mga dumarating mula sa gubat. Diwata na may sugat. Duwendeng inatake ng aswang. Tiyanak na nawalan ng daan. At sa araw, siya pa rin ang manggagamot ng mga tao. Tagapagligtas ng mga buntis na nanganganak, tagapayo ng mga magsasaka, at tagabantay ng mga batang nilalagnat. Hindi siya mayaman. Hindi siya kilala sa labas ng kanilang bayan. Ngunit sa mata ng engkanto at tao, siya'y ilaw sa dilim. Makailang taon ang lumipas. Si Philip ay may sarili ng anak, batang masayahin na mahilig makinig sa kwento ng mga duwende, kapre at tikbalang. Isang gabi, habang tinitingnan ng bituin sa langit, tinanong ng bata, "Itay, totoo ba ang mga engkanto?" Ngumiti si Philip, hawak ang lumang anting-anting ng kanyang ama. Hindi mo sila kailangang makita para maniwala. Pero oo, anak, totoo sila. At kung dumating ang panahong kailangan nila ng tulong, ikaw naman ang magiging tulay. Wakas. Hawak ang lumang anting-anting ng kanyang ama. Hindi mo sila kailangang makita para maniwala. Pero oo, anak, totoo sila. At kung dumating ang panahong kailangan nila ng tulong, ikaw naman ang magiging tulay. Wakas.